Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome sa ating 44th episode ng I Walk You Listen. Habang naglalakad tayo rito sa tahimik na kalsada ngayong gabi, samahan niyo ako sa isa na namang kwentong talagang makakapagpataas ng presyon niyo. Ang pamagat ng kwento natin ngayong gabi ay ipinamana ng lola ang bahay sa akin, pero biglang bumalik ang kamag-anak na matagal nang nawawala. Guys, gulat na gulat ako nang mabasa ko ito sa Reddit kasi legit. Nakaka-trigger talaga yung kapal ng mukha ng ilang kamag-anak. Pero bago natin ituloy ang kwento, shoutout muna kay Out of the Blue. Salamat sa pag-comment at panunood sa mga videos natin. Ito ang kwento ni OP. Ilang taon niyang inalagaan ang kanyang lola nung mga panahong may sakit na ito at talagang mahina na. Walang ibang umalalay kay lola kundi si OP lang, habang yung tito niyang paborito sana nung araw ay bigla na lang naglaho na parang bula 10 taon na ang nakakalipas. Walang paramdam, walang tulong, ni hindi man lang nagpadala ng pambili ng gamot. Noong pumanaw si lola, laking gulat ni OP nang malaman niyang sa kanya pala ganap na ipinamana ang lumang bahay at lupa. Maayos ang lahat ng papeles, legal at malinis ang titulo. Nagsimula nang mag-renovate si OP para sa sarili niyang pamilya nang biglang dumating ang plot twist na hindi man lang niya pinaghandaan. Isang araw, habang busy si OP sa pag-aayos ng gate, may humintong kotse at bumaba doon ang tito niyang nawala ng 1 dekada. Walang ni kumusta o paumanhin, diretso agad ang hirit ng tito na kailangan na raw i-divide ang property kasi may karapatan daw siya bilang anak. Dito na nagsimula ang matinding gyera. Nung sinabi ni OP na may huling habilin at legal na testamento ang lola, biglang nag-amok ang tito. Tinawag si OP na mandaraya, selfish, at pinalalabas pa sa buong angkan na ginayuma raw niya ang lola para makuha ang bahay. Mas malala pa, nagdala pa to ng mga abogado at nagbantang maghahain ng demanda para ipawalang bisa ng habilin. Pero hindi nagpadaig si OP sa pananakot. Agad siyang kumonsulta sa isang matinding lawyer at inihanda ang lahat ng legal documents. Kabilang na ang mga resibo ng medikal na gastusin. Patunay na siya ang nag-alaga at ang katibayan na buong wisyo ang lola noong pirmahan ang pamana. Nung araw ng preliminary hearing, kumpiyansang-kumpiyansa pa ang tito at ang pamilya nito na mapapasa kanila ang bahay. Pero nung inihain na ng kampo ni OP ang mga matitibay na ebidensya, kasama na ang mga lumang text messages kung saan explicit na tinanggihan ng tito ang pag-aalaga sa lola noong nabubuhay pa ito, tuluyang napahiya ang tito sa korte. Hindi lang ibinasura ng hukom ang claim ng tito, pinagbayad pa siya ng korte ng legal fees ni OP dahil sa gawa-gawang habla. Sa huli, walang napala ang tito kundi kahihiyan at utang, habang si OP naman ay tahimik at masayang nakatira na ngayon sa bahay na pinaghirapan niyang alagaan. Sobra talaga ang gigil ko sa kwentong to kasi napaka-unfathomed ng kapal ng muka nung tito na babalik lang kapag may makukuhang mana. Para sa akin, deserve ni OP ang panalo kasi pinatunayan ng batas na ang tunay na nagmamahal at nag-alaga ang dapat na gantimpalaan. So, anong sa inyo, walking listeners? Valid ba ang ginawang paglaban ni OP sa korte? Or dapat ba niyang binigyan man lang kahit konting balato yung tito niya? E-comment nyo ang saloobin nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at follow habang patuloy tayong naglalakad.